Kanina kasama natin si Kuya Daniel sa ating segment na Rise and Shine para sa mga inspiring stories at pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Yes, at ngayong araw po ng Lunes, April 20, itutuloy natin ang public service. Yes, at ito unahin na natin ang good news mula sa Quezon City. Sa mga negosyante dyan, lalo na sa mga taga-QC para po sa inyo to. May libreng social media training para sa inyo ang QC Small Business and Cooperative Development Promotions Office. Ito ay para matulungan kayo na mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng social media platforms. Wow. Alam naman natin na napakalaki ng captured market ng social media. Kaya malaking tulong po ito lalo na sa mga negosyante para mas makilala at ma-promote ang inyong mga produkto at serbisyo. Kaya sa mga interesado, iskan nyo lang po yung QR code na nakikita nyo po sa inyong screen para pagpa-register ng libre. Or pwede rin ninyong i-check ang Facebook ng QC Small Business and Cooperatives Development Office. Ang training po ay magsisimula sa April 27 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Register na. Next week na ganda pala yan. yan. Libre. Good news talaga yan. Pero dahil excited na rin kami sa ihahandang dish ng ating munting kusinera, i-share mo na sa mga kasambahay natin ang special recipe na yan. Yes, mga kasangbahay, o sa aking mga broskies at siskis, madali lang to, kayang-kaya ni Tini lutuin. Wow, si Tini pala yung Easy nga lang. maglulutuin. Ito Sa po, bahay namin. ito po ang beef pepper rice. So kung familiar kayo, meron kasing restaurant sa, or parang fast food chain siya gano'n, na pwede kayong umorder ng ganito din yung mga ingredients natin. Tapos parang nakalagay siya sa sizzling plate. Medyo sikat siya nun. Pero eto kasi, mabilis lang siya lutuin kasi yung pinaka-main natin na protein is, ano lang siya, thinly sliced lang siya. Kaya for fast cooking, madaling-madali nyo lang po ito magagawa. So ito po yung ingredients ng ating beef pepper rice. So meron tayong butter, meron tayong white onion, meron tayong cooked na rice. Tapos meron tayong beef na sukiyaki cut or thinly sliced beef. Meron din tayong corn kernels. Meron tayong soy sauce, honey, at oyster sauce. So ito mixture na po yan mga kasangbahay. Pinaghalo-halo ko na dito. Tapos kailangan din natin ng black pepper, yung durog po. Pero kung wala, pwede naman yung ganito. Pakita natin. Tapos saka na lang natin siyang i-grind mamaya. Tapos, kailangan din natin ng, ayun nga, unsalted butter at spring onion. Tapos ito, optional lang po, mozzarella. Para lang kung gusto niya na medyo cheesy yung inyong dish. Yan. So, ito, syempre, unahin na natin, napainitin muna natin yung ating pan. Tapos, lagay na kagad natin yung butter. Yes. Okay. Butter. Gusto ni Ian yan. Oh, Gusto mo ba ito, Ian? ito yung amoy niya. Lately, parang lagi kang naghahanap ng beef napapansin ko. Parang lagi mo Hanap mo ba ang beef? Hindi mo lang hawak, hanap mo ba? Hanap ko ay beef. Hanap mo ay beef? Hindi kasi nag-ano nga ako, di ba? Meron tayong gym eh. Kailangan natin yan for ano. Sampulan mo kami, sampulan mo Para kami. ba? Ano? Mag-gym ako dito? Hawak ko ang beef. Kailangan kasi yan for ano, muscle repair, di ba? Tsaka hindi lang din sa mga ano, yung mga nag-workout, pwede rin sa mga takayo kahit hindi kayo nag-workout kasi yung mga physical stress natin sa buhay, sa pang-araw-araw, meron pa rin yan eh. At yung protein yung nag-help para maka-repair yun. Paano sa mga emotional stress? Emotional stress. Hindi na protein yun. Hindi na ba? Hindi na protein. Nakakasaya. Stress eating. Sige lang. Pero ano pwede pamalit To sa cope. beef? Paano pag hindi favorite ang beef? Or hindi Pwede. hindi nila gusto ang beef? Anong Chicken. Eh di ibang source ng ano, ng protein. Ikaw, anong pinapalit mo? Chicken. Ande sa akin, fish. Alternative ko. Kasi chicken, di ako pwede masyado. Di ako pwede kasi Yan, sige, lagay na allergic natin ako. yung next, ano natin na Yung ingredients. process na. Nilagyan ko lang po ng konting mantika mga kasangbahay para hindi masyado masunog yung butter natin. So, lagay na natin yung ating white onion. So, specifically, white onion yung ginamit natin para mas manamis-namis siya. Tsaka, ito kasi talaga yung original na, na recipe, na ingredient. So, mas maganda, gamitin natin yung white onion. Pero kung wala na talaga kayong choice, pulang sibuyas na lang meron kayo, sige po, yun na lang. Pwede Pero naman. diba, sabi talaga pag ilulutuin ang sibuyas, mas maganda yung white. Yung kasi white. yung pula, ginagamit siya for salad. Oo. Pero kasi tayong mga Pinoy, minsan, di ba? Oo, baliktad. Oo, baliktad. Bango nung Ewan ko, mas gusto, okay lang. Parang parehas. Ano mas gusto mong sibuyas?
Ito, your preference? Depende. Ito gusto ko nga hilaw. Steak. Ito, talaga? Pag kunyari sa burger, sa beef, di ba kapag yung mga dressing, lalagyan mo ng konting sibuyas, para mas gusto ko pag gano'n. Kapag yung pula kasi parang ang tapang niya. Di ba? Saka nakakaiwan kasi siya ng, ng amoy sa bibig. Sobrang Kapag yung pula, Yun lang, oh. Tapang. Tayo lang natin siya mag-caramelize ng konting-konti. Until mag-translucent lang siya, tapos pwede na natin lagay yung ating rice. Yun. Meron pa At yellow habang food. naggigisa si Ira dito, habang nagluluto si Ira, Gusto mo na yan, oh. meron po tayong balitang naghihintay or good news lalo na sa mga Pasigenyo dyan. Alam niyo po ba na may free wifi na sa Pasig City Mega Market? Ay, grabe yun. At available na rin doon ang PH para sa online payment ng mga customer. Ang proyektong ito po ay sa ilalim ng free wifi for all ng Department of Information and Communication o DICT at sa pakikipagtulungan ng bayan ng Pasig. Unti-unti, no? Parang naging cashless na. Di ba? Kaya naman, no? Kasi di ba sa mga nakabisita na kayo sa ibang bansa, di ba? Kapag nagmamasyal kayo, di ba? Kahit na wala kayong dalang cash, o kaya, di ba? Card lang, tap-tap Dati lang. card, tapos ngayon daw, cellphone na lang. Oo, ano na online lang. mo na. That's right! Tama. Tapos ngayon, wait lang ha, sorry. Ay, go! Nagkakwentuhan. Lagay story. Lagay na natin yung kanin natin dito sa gitna. Yun. Yan. Kailangan sa gitna. Para lang maganda yung Ano mangyari itsura. pa sa gilid? Kasi hindi na natin to lilipat sa sa... Diyan na mismo siya. Dito na siya. Kasi di ba, yung iba kapag nasa sizzling plate, doon na lang din siya nakalagay. kung merong boodle fight, may boodle pan. Budal pan. Pakisalaw lang yan eh. Okay, lalagay ko na lahat ha. Yan na, hawak mo na ang beef. Ito na. Lagay na muna natin yung beef. Hawak mo Yan. ang beef. Lagay lang natin siya sa paligid-ligid. Paligid-ligid. Wow! Hanggang sa maluto na. Yes. Yung pala yun. Thinly, thinly Parang sliced ang beef. sarap. Ang dali lang gawin sa bahay. Wow. Yeah. Basta meron ka ng sinaing agad. Kasi kung magsasaing True. ka tagal. Oo. Oo. Diba dapat meron na kahit bahaw lang yan mga kasambay. Yes. Pwede na. Di, mas okay nga kasi isasangag ko. Oo, parang tama. sasangag Mas ko maganda siya eh. isang Tapos, lagay na natin yung ating corn dito sa gilid. Ay, Corned ang dami. beef pala yan eh. So, parami siya. Corned with beef. Dito sa Corned gilid beef. siya. Corned beef. Yan. Pero kung Corn gusto niyo and rin beef. maglagay ng mushroom, pwede naman. Parang gusto ko mushroom. Mushroom. Uy, okay yun ha, mushroom. Tapos, Protein din yan, protein. lagay Good source tayo of food yun. ng soy sauce, Protein, oyster protein. sauce, and honey na mixture natin. Alalay lang. Soy sauce, Soy sauce. oyster sauce, and honey mixture. Money? Honey. Honey, honey. Pero pwede ba na walang honey? Bawa walang honey yung mga kasambahay natin. Sugar, brown sugar, pwede. Yan. Tapos saya lang natin siyang maluto. Dahil dyan, sige, balik sa inyo guys. Wala na, nakalimutan na namin. Sarap na natin. Wala na, nakalimutan na. Pero kasi sabi dito, dapat makikipagtulungan din yung ating local government unit sa DICT para magkaroon din tayo ng access. Saka naisip ko, hygienic din. Kaysa hawak sila ng pera, tapos mag-handle sila. Minsan, di ba sa market, pagkain yung inahandle natin dun eh. Kapag cashless now, di ba, less yung transmission ng mga hawak-hawak-hawak. O ito naman, dahil usapang pera tayo. Pera na naman ang usapan natin dito. Para po sa mga hindi pa nakapagpasa ng deadline ng annual tax return, huwag po kayo mag-alala dahil in-extend po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang billing sa pagpapasa ng deadline ng annual tax return sa May 15, 2026. Kaya po may halos isang buwan pa po kayo para magpasa ng inyong ITR. Sabi ng BIR, ito ay para bigyan ng extra time ang mga taxpayer na makapaghanda po lalo na ngayon na meron tayong energy crisis. Paalala lang po ng BIR, ang pagpapasa ng ITR ay pwedeng gawin via electronic filing o pwedeng pumunta mismo sa opisina ng BIR. Wala. Oh, may Extended. about sa Ano yan? Huwag lang, papalo-upan niya yun. I-update natin yun. Kasi extended eh. Recently lang nasabi yan eh. oh. Extended. Masyado kasi na-advance mag-isip eh. Oh, na-remind lang kayo ng maaga. Noon, very considerate sila kasi nung nakaraan yung accountant ko, sinabi niya sa akin, Miss Ira, meron ka pa bang ihahabol na mga resibo ganyan-ganyan kasi pa-file na natin. Sabi ko, hala,
Wait lang po, ang dami ko pang kailangang ipasa. Tapos buti na lang in-extend nila. At least naging considerate ng BIR. Thank you so much. Awesome! Right. Para naman sa mga content creators dyan, may paalala ang PNP Anti-Cybercrime Group. Naku, ano to? May bago kasi ngayon tinatawag na task scam. Kung saan, kinokontak ng mga scammer yung kanilang mga biktima para ipa-review yung isang produkto o application online. Tas mangangako sila na babayaran ka. Pero, kailangan mo muna maglabas ng pera bago mo makuha yung bayad. Kakaiba, di ba? Pero pagkatapos mo maglabas ng pera, nako, wala na. Hindi mo na sila mako-contact. Igo-ghost ka na. Paglabas mo ng pera, Yun wala lang. ka ng Kaya, pera. napagod ka na, kaka-review nung task na yun, tapos di ka pa binayaran. Naabala ka na, wala Bantayan ka pa natin ng dyan pera. yung mga kids natin na gumagamit ng mga cellphones natin. Sa sobrang techy nila, no? Oo, tsaka yung mga lolo't lola natin na hindi maalam sa paggamit. Tama. Tsaka sa pagkakaalam ko, nasa mga sila, usually messaging apps. Nasa messaging apps sila. Doon maraming mga messaging Hindi sila text nang gagaling. Hindi, ang nalaman ko kasi katulad ng, hindi ko na babanggitin. Pero ano sila, iba't ibang mga messaging apps, yung kung saan yung may mga registered number ka, na contact number, tapos naka-connect sa messaging apps. Para may randomly may magte-text sa'yo, kailangan gusto mo ba ng ganitong income, ganyan-ganyan. Sa bagay, kasi Oo. diretso send ng link na rin doon. Pag na-click Oo, pag na-click mo yung link, ay, register ka lang daw, ganyan-ganyan. Ayun na. very risky din talaga. Bukod sa may task scam, baka pwede ka rin ma-fish doon kasi pag yung mga link, di ba? totoo. Ma-click mo lang yung link eh. Pwede ka nang makuha na ng mga impormasyon. Kaya basta wag kayo basta-basta maniniwala. Tsaka kapag ang lagi yung tatandaan, kapag hinihingan kayo ng pera, hindi naman ganun sa trabaho, di ba? Dapat ikaw yung bibigyan ng Baliktad pera. eh. Tama. Ay, sinasabi nga, di ba, if it's too good to be true, It can't get any better. it's probably not true. Ayun. Tsaka ayusin nyo na rin siguro yung settings ng mga phones, yung autofill. Ano yun? Kasi minsan yung mga passwords mo, i-autofill mo lang kasi record na yung phone. So lahat ng kailangan mo ng password dito, i-autofill mo lang, ibibigay na mismo ng phone mo yung password dun sa isang account. So pag nawala yung yung phone mo, mawatas nakabukas, nabuksan ng iba, yung mga autofill ng password mo, baka pwede nilang magamit, mabuksan yung mga accounts mo. Yung isang click lang. Oo, di ba? Tapos mapi-fill out na yung Lala- username, yung password. Ingat, tanggalin na lang siguro natin para mas safe. Memorize nyo na lang ang username and password. O kaya, huwag ka na mag-cellphone. Or di ka mas Kaya yun, no? Wag na. Kaya natin. Ang dami risk pala sa cellphone na yan. Ayoko na. Oh, sige, teka lang, commercial ulit. Oh. Uy, naging brown na yung... Oo, naging brown na siya, naluto na siya, pero gusto pa natin na i-cook through siya para yung sauce, mas mag-reduce siya, lumapot, mas mag-concentrate yung flavor. Ngayon, lagay na rin natin yung cheese para mag-melt na siya. Sorry na. Ayan. At dahil nga beef pepper rice siya, dadagdagan natin syempre ng black pepper. Oh. Black Mahilig ba kayo sa mga ma-pepper na food? Ako, oo. Depende. Sakto lang. Depende syempre. May Tapos mga binabagaya salt na naman konti. din yung paminta. Hindi naman sa lahat. Hindi lahat, pero gusto ko kapag merong ganyan, marami. Gusto ko nalalasahan ko talaga. Talaga. Yan. So, pas ako, marami ako magpaminta. Ayoko lang pala ng yung buo. Paminta Sa ng lugaw, Ayoko yung buo. makagat yan. Gusto ko Pag yung nakakagat. powder talaga. Pag nakakagat Pati ka sa ng buo. lugaw, marami ka magpaminta. Ayan, oo. Medyo. Ayoko nga, ako rin sa Bakit? lugaw. Mga sabaw na mga... Parang feeling ko kasi nakakaano siya nung linamnam. Yes. Pag masyado malinamnam yung isang pagkain, pag nilagyan mo ng pepper, nakaka-balance eh. Hindi nakakaumay. That's right! Uy, talaga na. Talaga. Ako gusto ko yung aftertaste nung paminta. Oh, ako gusto ko yung pag na- before niya. Before, after. Gusto ko yung parang nafe-feel mo pagkatapos mong kainin. Yung matikman yung Kanya-kanya paminta. rin talaga, no? Pepper. Maganda ito mga kasangbahay. Sorry, commercial ulit. Ito, pag sinerve nyo, dapat mainit na mainit siya. So ngayon, iha-high heat natin siya para mas mag-brown pa at mas maluto pa yung ating mismong mga ingredients. Kita nyo, melted na yung cheese natin. Tapos naglagay na rin ako ng butter. Pag sinerve siya later, kasi imimix pa natin to eh. Pag sinerve siya later, mag-incorporate na lahat ng flavors natin. Tapos lagay na natin din yung last natin na garnish, which is yung spring onion. Kalang. Spring onion. Ang pangit naman eh. Kasi frozen to eh, kaya medyo dikit-dikit siya. Ayan. Kalat lang natin. Ayan.
So that's it. Ito na yung ating beef pepper rice. Wow. Luto na siya. Ganyan lang siya. Ano, madali ang Oo. meal, no? Pwede. One pan recipe, Gawin mo sa tapos mix lang later. So yan na po yun. Yay! Ito na siya. Hindi lang siya mukhang maganda tingnan, no? Pero Maganda siya tingnan. maganda ba? Eh, saan yung itlog? Yung camera. Itlog. Ayun. Ayan, sa ibabaw. Ayan. Okay na po. Yay! Nagluluto ka ba sa bahay? Pero more on ano lang ako, steam lang. Steam. Bakit? Wala ba kayong mantiga? Kasi parang hindi sa akin, kasi parang mas mabilis na i-prepare para sa akin pag ini-steam lang. Lalagay mo lang, tapos tubig lang. Ano ini-steam mo pala? Hindi, ang mga inaano ko doon, yung mga, para siyang, yung mga mga hotpot yun, parang hotpot ginagawa ko. Nagsasama-sama ko ng iba't ibang mga ingredients like na tofu, tapos squid, mga ganun. Tapos parang nasa isang ano lang siya, hot. Squid? It's squid. Pusit. Pag maliit. Pusit. Ini-steam lang? Steam lang ako. Tapos minsan mga yung mga fish lang din na cubes kong inano. Tapos hinahalo-halo ko lang, tapos steam lang, ganun. Wag mo nga kami That's invite it. sa inyo, ha? Ikaw na Ang invite tabang nun, ang tabang ng mga kinakain Di ko. ba sabi niya nga hindi siya gumagamit ng mga patis? Kaya nga eh. Talagang asin-asin lang siya. Nag-enjoy ka naman sa mga kinakain mo. Masaya ka naman. Maging honest ka. Hindi, kasi ang goal ko lang naman, maging fuel mo siya. Hindi siya parang source of entertainment, ganun. Hindi siya happiness for you. Hindi. Hindi siya, Hindi, kaya nga ako nagki-clean ng on a daily basis, clean na kain. Para pag gumala tayo, pwede kong kainin kahit anong gusto ko. Ayun yung parang mentality. Kasi hindi naman tayo gumagala. Yun nga eh. Di puro yun lang. Oh, dito naman, ang dami tayo laging masasarap na food. Hindi, tsaka parang di nakaka-guilty sa akin na naging kumbaga ba, discipline ka sa araw-araw. Kaya parang deserve ko to pag kumain sa labas. Parang gano'n. That's right. Talaga sa pagkain is you eat for nutrition, not for taste. For the fuel, gano'n. Hindi para sa dila. Pang araw-araw, oo. Pero minsan siyempre gusto ko rin yung nakakatikim tayo ng Pero kasi sanay ka na eh, no? Sanay ka na. Ganun yan lang. Ganun pala. Pumapalag yung Baliktad. katali mo. Kasi gusto niya talaga masarap. Flavorful, eh, di ba? Di bali nang ako naman, di bali na wag na lang kumain kasi di masarap. Pero sabi ko na, di ba kasi sa fasting, di ba? Ang hirap nung pag dyan ako natira sa inyo, magugutom. Hindi ka kakain sa akin. Mahirap yun kapag ka gusto niya yung food tapos bawal siyang kumain. Ah. Ito yung sinigang, di ba? Naalala ko kasi sinasabi ni Joshua, nag-uumad ka lang. Nag-uumad ka pa ba, Ante? Hanggang Buwan nila ngayon. din. Sana. Ang ganda niya na, gusto ko malaman na pag nagsama kayo sa bahay, sino ang makaka-impluensya sa kanino? Halimbawa, ikaw ba ang makaka-impluensya sa kanyang kumain ng masasarap o si Ian ang makaka-impluensya sa iyong kumain ng mga medyo bland lang na food pero healthy? Baliktad. Hindi ko kaya talaga. Kasi naaalala ko nung ospital ako, kaya ayaw ko nang kumain ng ganun. Hospital food, yung mga hospital food, matatabang lang. Malalaman natin. Ganun siguro yung luto mo, no? Oo, ganun lang. Walang asin. May asin naman ng kaunti lang. Para lang magkaroon lang ng kaunting lasa. Yung malulunok mo. Parang pawis lang yun. Di ba ganun yun? Kapag ka kumakain ka ng less lang yung mga flavor, ganyan, mas nalalasahan mo talaga din yung actual na flavor ng ingredients. So parang for you, enough na yung taste. True. Kaya good. I agree, yan. I agree. Sana natuwa kayo dito mga kasangbahay. Okay na yun. Pero kanina, Josh, may kinukwenta ka sa amin. Oo, nakakatuwa nga yan pang pang handaan, pang birthday. Kasi nga, ganyan na lang ihanda sa birthday kaysa yung mga cake. Ayoko na, parang ayoko na mag-cake. Bakit Hindi naman ba hindi alam? mo sa cake? Yung nangyari nung kailan, kapitbahay yata namin yun sa Novaliches. Ano nangyari yan? Yung cake nga, yung, ano ba tawag yung birthday cake? Birthday cake. Na modus. Modus siya. Modus. May modus na rin Oo, pala may sa modus birthday cake yung isang matanda. Bibigyan ng cake. Tapos nung pinapasok, ninakawan. Kaya, Parang kunyari, libreng cake, gano'n. oo, palibreng cake. Di ko alam kung kanino galing daw. Government. Pero naniwala Sabi nila, kasi sa mayor, ganon? Oo. okay. Eh, pinapasok, yun yung nangyari. Kaya sa mga ano natin, lolo't lola, tsaka sa mga kasangbahay din siguro na naiiwan sa bahay. Usually kapag ka walang tao, yun yung binabantayan nila eh. Kaya ang problema pala yung nangyari, may kasama ding apo. Na hindi rin siguro maalam. Oo. Kaya huwag basta-basta Pinapasok. magpapasok ng hindi kilala. O kahit kayo nung birthday pa, kahit birthday pa ni Ian yan. Huwag kayo maniwala. Birthday ni Ian, may cake kayo. Ang nakakatakot kasi ngayon,
medyo sanay na tayo mag-accommodate ng mga ganong tao. Especially, di ba, may mga parcel tayo, ganyan. Sasabihin ganito. So, siguro magdoble ingat na lang din po tayo. Kung maaari, wag muna natin pagbuksan ng pinto, ganyan. Ingat pa rin po tayo. Lalo pa naman tayo mga Pinoy, parang ang friendly natin, di ba? Sa Very mga guests welcoming. natin, di ba? Papapasukin mo Hospitable. painom yung pan-juice. kaya nga- Tubig. Kaya may paalala ang Philippine National Police o PNP sa publiko na mag-ingat po tayo sa mga taong hindi po natin kilala na biglang kumakatok na lang o may iniaalok sa ating tahanan para maiwasan yung ganitong insidente. Hindi lang cake, kasi may napanood din ako dati yung ano naman mga sabon. Nagbebenta lang. Libreng sabon. No? Parang itry nyo lang po ito. Tapos, kapag tinry mo, tuturo po namin sa inyo paano yung tamang paggamit ng sabon. Tapos, papasok din sila sa loob ng bahay. Tapos, ganun din yung gagawin. Dami mga naiisip, no? Ang sa akin naman, ang na-experience ko, nagbabantay kami ng kaibigan ko sa tindahan nila. Tapos nung umaga nung time na yon, sinabihan na kami ng parents nila, pag may nagsabi, makikiihi. Sabi nung magulang nung nung kaibigan ko, sabi niya, pag sinabing may mga makikiihi sa bahay, iihi na sila, di na nila matiis, huwag kayong papayag. Tapos saktong araw na yun, may Meron? lumapit sa amin Ganon din. doon sa tindahan mismo. Sabi niya, ihing-ihi na po ako, paihiin niyo naman ako. Tapos buntis siya. So kami, hindi namin alam Ang ng hirap, kaibigan ko ang kung, hirap. hala, buntis to, papaihiin ba natin o hindi? Hindi namin alam yung gagawin. Ano ginawa nyo? Hindi namin pinapasok. Hindi, syempre, makinig ka doon sa may-ari ng bahay. Sabi nung kaibigan ko, wag kasi sabi ni mama, di ba kanina, wag natin papasokin. Natatanda ko, mga 13 lang ako noon. Pero uso yun na yung kunyari buntis. Kasi doon pala Pwede pinapasok rin. yung Pwede. Wala yung mga gamit, no? Mga gamit. O kaya pag sinabi, papasukin po, papatingin namin yung luto ni Ian. Huwag niyo po pakainin. Wala asin yun. Ang tabang nun. Nakakatakot. Kasi agad-agad na experience namin yung binibilin sa amin nung magulang niya. Mahirap nga. Doble ingat pa rin Mahirap na talaga. sitwasyon na yun. Oo, pero ito ang bilis ng Mahirap naman yun. Bigyan na lang pa namin kayo ng bote. Arinola. Tapos takpan nyo na lang po yung mata nyo. Idikit po kami. Pero, ang bilis ng oras. Pero kahit hindi Talaga? tapos ang araw natin, meron na kaming inihandang aabangan ninyo bukas, mga kasambahay. Thank you. Yun na yun. Hindi po. Ay, that's right! At ngayong summer season, marami ang nagbabalak na mag-travel. Kaya meron tips and hacks tayong matututunan mula sa mga bisita nating content creators para gawing mas madali at budget-friendly ang ating pagbiyahe. Exciting, di ba? Tama! Yes! Kaya abangan at kilalanin natin sila bukas. Tomorrow naman yan. Mga katulad natin na mahilig mag-travel, tingnan natin ano yung mga tips para may matutunan tayo. At para naman po healthy tayo, meron din tayong expert advice mula sa special guest nating doktor sa ating Usapang Pangkalusugan. Kaya make sure na naka-tune in kayo sa ating programa. Yes! At para naman po sa mga nag-iisip kung ano ba yung recipe na ihahain nyo for your loved ones, abangan nyo po bukas kung ano ang special dish na ituturo sa atin ng ating guest chef. Amazing! Ano na naman kaya ang feast natin for Kaya tomorrow? Exciting Looking yan. forward to that. At para lagi kayong updated sa ating fun and informative activities, mag-follow and subscribe na sa ating UNTV News and Rescue channel at sa official Facebook page ng Good Morning Kuya! Yay! Dahil dyan, binabati ko ang aking mamsi, huwag kang magpapapasok ng kung sino. Pusa lang, nakapalaka. Shoutout sa mga kapitbahay namin. Diyan nangyari kasi sa San Bartolome yun. Okay. O, ingat-ingat na tayo sa mga birthday cake movies Paano pag na may kumatok na sabihin, pwede po magpa-picture kay Kuya Joshua? Ganun. Pwede yung photograph? Ano mo? Biglang Photograph naman po. Lumabas. Lumabas din na pigil. Isan lang ha. Pinakakot din. Ayun. Pero sa mga kasambahay natin, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Nako, i-visit nyo na po ang Beauty Works Plus Aesthetic Lounge and Training Center. Located po sila sa Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. Maraming salamat po, Miss Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. Beauty Works Plus, affordable treatments, amazing results.
Yes, at maraming salamat din po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1. Amazing. At ito, sabi nila, pakita ko daw ulit ang ating beef pepper rice. Yay! Saan ba ipapakita? Ayan. Finish na. Done. Imemex-mex natin yung mga 5, 4, 3, 2, 1. Hawak mo ang Yan. Okay po. Gusto ko, pwede ko yung i-mix Mix na siya. na natin. Siya. Sige. Yes, sige, para mamaya makatikim na din ka. True. Pero ang ganda ng plating. Ang mahal na niyan pag sa labas mo bili. Yun oh, ang sarap po. O yan, habang hinahalo ni Ira, of course, we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Awesome! Yeah. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli para sa isang namang exciting morning. Dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning!